isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, pinto't pilak, bulaklak ay namumukadkad. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, inulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Hello mga ka-Operians, welcome pong muli sa ating talakayan ng Torah at Tipan. At sa lahat ng ating mga tagapakinig, saan man kayo naroroon, mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat. At samahan niyo kaming muli sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa aklat ni Propeta Isaiah. So, mayroon lang babalikan ang ating kapatid dito sa Kabanata Siyam, bago natin ituloy kasi nasa Kabanata 12 na tayo. Salamat Sis Dalia. Meron lang kasi akong parang pinoint out sa akin habang ni-review ko yung ating yung sa Kabanata Siyam, ang Messiah ay ipinahayag. Sa verse 1, wala nang kalungkutan para sa mga nagdurusa. Noong nakaraan, ibinaba niya ang lupain ng Zebulun at ang lupain ng Naphtali. Ibig sabihin, yung hinambol. Ibig sabihin na binaba dito, hinambol niya. Ngunit sa hinaharap, pupurihin niya ang Galilee ng mga bansa sa daan ng dagat, sa kabila ng ilog Jordan. Dito ako nagtaka. Sabi ko, so inano ko yung anong mga bansa ang nasa kabila ng ilog Jordan sa daan ng dagat, way of the sea, na hindi mo pwedeng lakaran, na hindi madadaanan ng Silk Road, na kailangan mo magbangka pa. So iniisip ko, ano ba yung mga ano ba yung bansa yan na na kabila ng ilog Jordan, ibig sa east side. Ang China, ang dulo ng mainland ng Asia, ay pwede mong lakarin via yung sa Silk Road. So ko, diba, ito yung Ophir. At saka yung Galilee kasi is, tingnan ko ang etymology o ibig sabihin ay a district o lugar. So, pupurihin niya ang Galilee ng mga bansa sa daan ng dagat, sa kabila ng ilog Jordan. So marami kasing dagat na madadaanan papunta ng east. Nandiyan ang, ano ba yun, yung sa Strait of Hormuz. Di ba, nandiyan ang pero yun pwede mong lakaran, may mga lupa na na pwede mong yung Silk Road. Pero ang ano pa ba yung bansa na na after ng China, wala na, Ophir na, di ba? So nasusulat dito yung pupurihin niya ang Galilee. Pupurihin niya ang ating ang bansang iyon. Ewan ko kung meron pa kayo ibang mga bansa ang nandito, siguro ibig sabihin mga island or what, no? The nations sa daan ng dagat. Then sa verse 2, ang mga Hebreyong Israelita na naglalakad sa dilim ay makakakita ng dakilang liwanag. Para sa mga naninirahan sa lupain na matinding dilim, sumikat ang liwanag. So tingnan ko, madilim ba sa Galilee? Yung Galilee sa Jerusalem? Sabi ko, anong dilim yon o maaring symbolic? Pero itong naalala ko yung diliman. Bakit daw diliman? Kasi merong kwento na meron na tagpuan na bangka na parehong-pareho nang natagpuan sa bakit biglang nawala sa isip ko. Ano nga ba yung probinsya diyan sa Mindanao? Yung mga tanso. Wala akong idea doon. Bro Mario, yung nawala, nasa isip ko na biglang nawala.
na ano, parehong-pareho, na hukay, ganon, na excavate nila, parehong-pareho, ng bangka na pumunta ng Madagascar. Ngayon, kasi may mga writings sa Madagascar, galing daw yung mga tao sa ah, Dilmun. Dilmun, Dilmun. Galing daw yun sa Dilmun. Galing daw sila sa Dilmun. So ngayon, siguro throughout naging Dilmun is naging sa kagaling sa Dilmun. Na ang ibig sabihin ng Dilmun sa yung bago pa magka-flood at saka from the first couple, ang ibig sabihin ng Dilmun pala ay isang banal, malinis, banal at saka pinagpalang lupain. Ang isip ko, baka yun ang pinanggalingan ng Diliman. Kasi tanungin mo yung UP, anong pinanggalingan ng Diliman? Hindi rin nila alam. Iniisip nila yung Diliman na halaman kasi madilim. Dahil may canopy na maraming halaman. Pero ang inano ko yung baka yun yung Dilmun na sinasabi, galing kami sa lupain ng Dilmun o na naging Diliman. So ito kasi madilim para sa mga naninirahan sa lupain ng matinding dilim. Sumikat ang liwanag. So parang dalawang pangyayari ito, no? Yung panahon ng Messiah at panahon din ng Mensero. Yun ang ito yung pinoint out sa akin eh. Sa daan ng dagat. Wala namang ibang bansa na kailangan ka pa mag-boat kasi pwede mo nang i-travel yan by foot sa Silk Road noon. Yun lang po mga kapatid. Salamat sa pakikinig. Okay, so So pwede tayo sa verse 12. Chapter 12 rather. tuloy na natin Salamat. sa Sis Maria. Kabanata 12. Okay, maiksi lang ito na 12. Opo. Kabanata 12. Mga awit ng papuri. Sa araw na iyon, sasabihin mo, pinupuri kita, Yahweh. Bagaman nagalit ka sa akin, ang iyong galit ay lumisan, at ako ay inyong pinatahan. Tunay, ang alahayam ay ang aking kaligtasan. Ako ay magtitiwala at hindi matatakot. Si Yahweh ang alahayam mismo, ang aking kalakasan at ang aking tagapagtanggol. Siya ang aking naging kaligtasan. Sa kagalakan, kayong mga natira ay mag-iigib ng buhay na tubig mula sa mga balon ng kaligtasan. Sa araw na iyon, sasabihin ninyo, magpasalamat kayo kay Yahweh at ipahayag ang kanyang pangalan. Ipaalam sa mga bansa ang kanyang mga gawa at ipahayag ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Awitan si Yahweh sapagkat siya ay gumawa ng mga gilalas na bagay. Ipaalam ito sa buong mundo. Sumigaw ng malakas at umawit ng masaya, mga tao ng Sayon, sapagkat dakila ang banal na makapangyarihan ng mga Israelita sa inyong kalagitnaan. Yada. Yada. Yeah. Chorus. Restoration na to Medyo advanced si si Isaiah dito. Oo. Nagalit ka sa amin, pero
winaksi mo ang iyong galit, no? Lumisan na. Anong dahilan? Ano ba to? Buhay na tubig o tubig na buhay? Tubig na buhay. O, baliktarin natin para consistent tayo. Mula sa mga balon ng kaligtasan. So ibig sabihin meron ng mga balon, wag na maghukay pa ng na ibang balon, no? Ito yung sinasabi ng na mensahero, wag na ng ibang balon. Magpasalamat kayo kay Yahweh at ipahayag ang kanyang pangalan. Ipaalam sa mga bansa ang kanyang mga gawa at ipahayag ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Isa tall order, no? Sino kaya ang ang gagawa sa atin ito? Social media na lang, Hindi naman tayo itusang mag-travel doon at ipahayag to. Napaka Hindi natin kaya afford. pala. Hindi. May social media na sis. Kaya Oo. nga, kung physical kang pupunta sa mga bansa, hindi natin Oo. afford yan. Unless, katulad na tayo ng mga kaibigan ni Sis Oo. Pearl, na lang, bigla Lumilipad. liwanag lang ang dinadaanan. Oo. Oo. Pero natandaan mo yun, sis? Yung in light mode habang nag-aantay revision, sabi ng so pinagkukwentuhan natin yung mga propeta yung unang panahon, ng panahon ng Mesaya, sabi ng mensahero, ayaw mo magpagawa tayo ng pelikula. Kayo rin ang mga artista. Tatawanan tayo. Naku, mag-acting lesson tayo, ganun. Pero ngayon ko na-realize, pwede through AI. Pwede na ngayon yan. Kasi mukha mo na lang yung baby na di ba na yung mga napapabata nga yung matatanda. Tapos may script, Sabi ko, oo nga, Sabi niya, kayo din ang gagawin, kayo din mga kukuning artista. So, nagbibiroan pa tayo, ganun. Oo. Basta nga ba yung hindi ko na masyado mahal. Pero, Ida-dramatize daw natin. oo. Kung sino daw si Judas. Oo. Mula daw sa Genesis, ida-dramatize natin. Oo, kasi tayo, syempre, mga Shemite ang hitsura natin. So, dapat lang tayo, mga ordinaryong mukha. Hindi tayo kukuha ng iba artista. Oo nga, ngayon ko lang na-realize yung sinabi naman Zero, which is, wala siyang sinabing imposible, actually. No? Posible Pero, na yan ngayon kasi mayroon ng oo, AI. Pwede ka nang gumawa ng awitin through AI. Oo nga Pero iba pa rin yung no? Oo. Saka ano nga ba yung yung panaginip na magduduet sila ni Yung Bro yung Mario? awit ni Moses. Oo, kaduet daw ni Bro Mario. Oo Yung nga yung mensahero. Oo. Pwede namang improve yung voice, yung pitch correction, di ba? Kakatuwa naman yun. Kaduwit na ang mahal ng sultan. Oo. Pero Oo nga ito lang may pagmamalaki ko may pagmamalaki ko sa buhay ko. Nakaduwit ko ang mensahero. Ewan ko, sino pa sa inyo makakapagsabi nakaduwit niya mensahero? Wala na. Wala kasi ako nun nung swimming. Nung nung outing swimming, wala ako nun. Tapos, Kasi nga, syempre, kumakanta ako madaling araw para tulog na yung konti na lang ang makakarinig ng boses mo. kasi naman yung schedule ko ng operasyon, a day before ng schedule nyo sa sa swimming. Outing. Oo. Kaya hindi ako Tapos, nakasama. Oo. Tapos kumakanta ako. Tapos kinuha niya. Siguro dahil nagkamali ako, si Tunado siguro kaya tinulungan niya ako. Kasi yung tono ng para sa sa coda, nilagay ko sa umpisa ng kanta. Tapos sabi niya sa akin, subukan ko nga yan.
Tapos ayun, then ano, so doon duet kami, pero nasa kanya ang microphone. Kasi sabi, nahiya na rin kung ano, Pwede rin yun eh. okay, Uda. oo. Mauna. Hindi niyo Oo. ba itatanong kung ano kinanta namin? Oo nga, ano bang kinanta nyo? Well, cool change. Hmm? Yeah? Yung cool change. If there's one thing in my life that's missing, diba? It's the time that I spent alone, sailing on a cool and, Mm. still water. Dapat pataas yun. Ginawa ko pababa, pangkoda. Ang ginawa ko. So, nagkamali ako doon. Tapos sabi nga, subukan ko nga yan. Coincidence. Lagi Ha? kong kinakanta yan. O, ayun, Coincidence, lagi sige. kong kinakanta yan. Hmm. Tapos sabi, subukan mo. Tapos ayun. I for cool change. Yun, in fairness, You know mas that. magaling kumanta sa'yo, mensahero. Oo nga. Pero, hindi, magaling boses niya. Maganda boses ni mensahero. Oo, Pero, biretero yan oo. eh. Oo. Ah, Biretero daw kaya siya. Kasama siya sa Dapat- choir ng yung dati pang Oo. siyang nasa Babylon. Kaya syempre Oh. yung mga kanta niya, medyo pero Mga yun, ano natuwa naman. naman ako kasi tinulungan niya ako dahil sintonado na ako. Tapos kinano yun. Alam na alam niya yung mga Kasi- love songs eh. Kasi Oo. parang panglalaki yata yung song din. Hmm. Oo. Parang abusan na ako ng kakantahin eh. Kasi ang magaling kumanta dyan, ang pambato namin yung galing Canada. Tapos singer talaga yon, tapos ang boses. Nung matutulog na sila, so nasolo ko na yung doon lang ako kumakanta pagtulog. Siya hindi sila natulog. Anyway, naalala ko lang. So maganda din kasi para malaman ng mga ng mga makikinig na yung mga personal, mga like moments ng Zero, no? Nasolo ko ang Sultan. Tao talaga siya. Alaman naman pinakita niya sa akin. Mm-mm. So, yung mga hindi alam yung kantang yun, yun na rin. Pakinggan nyo na rin. Tapos, Kami naman nakausap ang Sultan sa panaginip. ang sabi niya, sino nga ba yung yung nakapanaginip na kantahin nyo daw yun? Sino nga ba yun? Ako nga. Oo, ano nga, pagka-relate Parang ang setting ay parang kagaya dun sa bahay nyo pero mas malaki. Na nasa yung table, yung dining table, katabi, malapit doon sa salas kung saan kayo nakaupo ni Bro Mario. Tapos dumating ang mensahero, kami ni Sis Pearl ay nakatabi ng dining table nag-uusap. Tapos nung pumasok ang mensahero, kinumusta tayo, tapos hiningi sa akin yung kopya ng awit ni Moses. Yung nagtanong pala siya, may kopya ka ba ng awit ni Moses? May hawak akong papel. Sabi ko, meron po, ito. Tapos tumabi siya kay Bro Mario. Nang sabi, Bro, ito dapat ang inaawit natin eh. Wow. Yan, na-duet niya kayo. Bali sa gitna siya umupo, no? Ano kaya yung Oo, kanta sa na yun? gitna siya umupo. Tapos ayun, tinabihan si Bro Mario. Bale, Sabi niya, Bro, ito dapat ang inaawit natin eh. So, yun? Dapat siguro new Kailangan composition. awitin. Kailangan Oo, awitin new yun, kapatid. Oo Oo, nga. kasi utos yun eh. Hindi ko naman alam kung anong awit ni Moises na Sana yun. may kapatid tayo na Song of mag-compose. Moses. Pwede pakanta, no? Oo, para maawit. So, Diba ginawan ko na nga ng yung yon ng lyrics ba? oo, ng lyrics, yung sukat ng awit. Wait lang. Okay. Nagawan ko na Meron yun, siyang pero wala talaga lang yun. siyang tono. Kasi ang mensero, may shinare siyang awit ni Moses from YouTube, pero hindi ko na ma-search ngayon. May shinare siya noon pa, sana merong makapagbigay noon. Parang marching ang kanyang beat. Marching. Sana may Yung sa Africa? hindi, parang not animated, pero parang yung AI ang
Ayan o, ang utos sa atin, ba? Verse 5. Awitan si Yahawa sapagkat siya ay gumawa ng mga kagila-gilalas na bagay. Ipaalam ito sa buong mundo. Sumigaw ng malakas at umawit ng masaya mga tao ng Zion. Di ba ang Zion itong mga Kaya mo ha, umawit ng masaya, hindi malungkot. oo. Yung mga nasa ang Zion kasi dito yung sambayan ni ni Ephraim, Sambahayan di ni ba? Judah. Ephraim. Ng Zion? Di ba kay Meron kasi Judah sa to? taas mga tao ni Oo, Zion, tama. Sa taas ng di mga ba? bundok. O, sapagkat dakila ang banal na makapangyarihan ng mga Israelita sa inyong kalagitnaan. Saan ang sayon natin ngayon? Yung kung nasaan ang mga ang kanyang mga tagasunod, So, kung hindi saan siya literal, namamalagi. Ano to hindi hindi literal hindi na ito hindi ito yung Oo. physical na Oo. bundok. Oo. bundok. Mga government yan. Symbolic. Oh, Ah. pero 100% nasa loob yan ng Shema territory. Hindi Kasi ba't di ba ang sabi niya tagyang ng Shema? hindi ba't ang bundok ay something na mahirap akyatin? Oo. Mm. Mataas Parang sa lahat. Mataas sa iba. parang ang sitwasyon sa sayon is yung kagaya ng sitwasyon natin, di ba? Mahirap tuklasin, hirap hanapin ang katulad nito. Ano ba yung point ko? Parang yun lang mga worthy ang Yung mga makakaakyat. makakatagpo, sila yung na tawag nito, naipasa nila, kumbaga, nalagpasan nila yung hurdles para makarating sila sa Oo. sayon. At lahat tayo ay nasa paglalakbay pa, nasa pag-akyat. So, kailangan kasi isipin natin hindi natin itataas sa sarili natin eh. Ang si Aba talaga ang magtataas sa iyo. Kaya nga sabi, ang nagpapakababa ay itataas. So, hayaan natin siya ang magtaas. Huwag natin itataas ang sarili natin na mas magaling tayo. Parang reminder yan sa atin, no? Na ang mga nagmamataas naman, mga palalo, ang siyang ibinababa. So, laging panalangin na dapat i-remind tayo o paluin tayo pag medyo tumataas na tayo. Pag medyo tayo, disiplinahin, no? Tapos, sumigaw ng malakas at umawit ng masaya. Okay, sapagkat dakila ang banal na makapangyarihan ng mga Israelita sa inyong kalagitnaan. So, maraming Israelita, hindi lahat ng taong nandun ay Israelita sa inyong kalagitnaan. Hindi lahat ng nandun pala ay Yung mga Israelita. nahalo. Oo. So, nakahalo talaga ang Israelita sa karamihan ng Yung mga nahalo. Oo. Yes. Meron pa kayong ibang Pero dakila sila, ha? Oo. Sa kagalakan, verse 3, mga natira ay mag-iigib ng tubig na buhay mula sa mga balon ng kaligtasan. Meron mo balon ng kaligtasan yan. Oo. Parang So, yung parang oo. yung noong Samaritan woman. Oo, Kasi kung alam mo lang, kung nakikilala mo lang, kausap mo, hindi ka na uli muling mauuhaw. Balon ng kaligtasan. Balon ng mga yan, ng karunungan, ng diwa, Kaligtas. mga pagpapala. Nandito lahat yun sa Torah. Oo. Kaya nga yung mga Nakakatuwa yung terminology, balon ng kaligtasan. kasi nga, di ba
yung ibang Ito. nag-aaral ng kung ano-ano, naghuhukay ng sarili nilang mga balon. Nandyan na yung Ito. balon eh. Di ba? Ito na. Ito na yung Oo. balon. Kung Ito ano yung na balon pang na baliktad. kanilang sinasaliksik. Ganito na. Narinig nila gabi-gabi. Iigib ng tubig na buhay mula sa mga balon ng pagligtas. So, hindi basta-basta matanggap lang ito ng tao. Sasalok ka talaga. Meron ka action gawin. Hmm. Mm-mm. Tanggapin mo muna. Mm-mm. Baka iniisip nila, tingnan ko nga, baka may lason yung tubig dyan. O baka tinitingnan Ba- nila yung pangsalok. Baka may kalawang, ganyan. Kaya dapat Tanggapin mo magpakalinis muna din yung bago mga ka makainom. Bago ka makainom, tanggapin mo muna. At malinis din ang pansalok dapat. So, kailangan maging din tayo, maingat din tayo. No? Hindi ka iinom hanggat hindi mo tanggap. Oo. So, Sis Maria, Ayun. si tayo Wala parang akong kalam. nalino. Okay po. Salamat. Kabanata 13. Propesiya laban sa Babilon. Isang propesiya laban sa Babilon na ipinahayag kay Propeta Isaiah, anak ni Amos. Magtaas ng watawat sa isang bakating burol at sumigaw sa kanila. Mag-anyaya sa kanila na pumasok sa mga pintuan ng mga maharlika. Aking inutusan ang mga inihanda ko para sa laban. Tinawag ko ang aking mga mandirigma upang isakatuparan ang aking galit, mga nagagalak sa aking katwiran. Pakinggan isang ingay sa mga bundok, tulad ng isang malaking pulutong. Pakinggan isang kaguluhan sa mga kaharian, tulad ng mga bansang nagmarcha ng magkakasama. Si Yahawa na alahayam ay nagtitipon ng isang hukbo para sa digmaan. Sila ay nagmumula sa malalayong lupain, mula sa mga dulo ng mundo. Si Yahawa at ang mga sandata na kanyang galit upang gibain ang kaharian ng Babilon. Ang masasama ay tatangis, sapagkat ang araw ni Yahawa ay malapit na. Darating ito tulad ng malawak na pagkawasak mula sa alahayam. Dahil dito, ang lahat ng kamay ay manghihina. Ang bawat puso tutunaw sa takot. Tasak sila ng matinding takot. Ang sakit at pagdurusa ang kakapit sa kanila. Mamimilipit sila tulad ng isang babaeng nanganganak. Masisindak sila sa isa't isa, ang kanilang mga mukha ay naglalagablab. Masdan, ang araw ni Yahawa ay darating, isang araw ng kalupitan na may galit at matinding puot, upang gawing disyerto ang lupa at wasakin ang mga makasalanan sa loob nito. Ang mga bituin ng langit at ang kanilang mga konstelasyon ay hindi magdidilak. Ang araw ay magdidilim at ang buwan ay hindi magbibigay ng liwanag. Paglilinaw. Titipunin ni Yahawa ang mga bansa para sa dakilang araw ng pagbuhukom, sapagkat ipinagbili nila ang mga anak ni Juda o mga Hudyo bilang mga alipin at hinati-hati ang lupa, Palestine, na mana ni Yahawa siya. Joel, Kabanata 3. Parurusahan ko ang mga kaharian ng mga Gentile at ang kanilang mga kaalyado dahil sa kanilang mga kasalanan. Wawakasan ko ang kayabangan ng mga mapagmataas
at ipapahiya ang pagpapalalo ng imperyong Babylon. Gagawin ko silang mas kakaunti kaysa sa purong ginto, mas bihira kaysa ginto ng Ophir. Kaya't papanginigin ko ang mga kalangitan at ang lupa ay yayanig mula sa kanyang kinalalagyan. Sa galit ni Yahweh ang alahayam, sa araw na kanyang naglalagablab na puot. Tulad ng isang hayop na hinahanap ng mga ngaso, tulad ng mga tupa na walang pastol. Babalik sila sa kanilang mga sariling bayan. Tatakas sila patungo sa kanilang tinubuang lupa. Ang sino mang mahuli ay tatagusan ng tabak. Lahat ng mahuli ay mamamatay sa espada. Ang kanilang mga sanggol ay luluray-lurayin sa kanilang harapan. Ang kanilang mga bahay ay lilimasin at ang kanilang mga asawa ay pagsasamantalahan. Masdan, babangon ako laban sa mga Midianites na hindi naghahanap ng pilak at walang kaligayahan sa ginto. Ang kanilang mga pana ay magpapabagsak sa mga kabataang lalaking. Wala silang awa sa mga sanggol, ni hindi nila titignan ng may malasakit ang mga bata. Babylon, ang kaharian ng mga patotot na pinakamaganda sa mga kaharian, ang kayamanang ipinagmamalaki ng mga Babylonian at kanilang mga inapo ay ibabagsak ng alahayam tulad ng Sodom at Gomora. Hindi na ito muli pang titirahan sa buong samahan. Wala na doong mga hindi na ito muli pang titirahan sa buong salin lahi. Wala na doong mga naglalakbay na magtatayo ng mga tolda. Wala na doong pastol na magpapahinga ng kanilang mga kawat. Ngunit ang mga hayop sa disyerto ay maninirahan doon. Ang mga asong gubat ay puno sa kanyang mga magagarbong gusali. Doon, ang mga kwago ay titira. At doon, ang mga ligaw na kambing ay tatalunan. Ang mga hyena ay maninirahan sa kanyang mga kuta. Ang mga lobo ay titira sa mga bulwagan ng kanyang mga lungsod at marangyang mga teatro. Ang kanyang oras ay malapit na, at ang kanyang mga araw ay hindi pahahabain. Yada. Ano ba yung Medes? Median ba yun, sis? Medes? O Mids? MEDES? Iba pa ba yun sa Median? Alam ko Median Median. ang Medes. Oo. Okay. Sige. So, tama lang. So, yung propesya ng Babylon, no? Ito ay naganap na actually, pero muling magaganap. Pero hindi na sa ibang lugar na ang Babylon na hindi na dun sa Mesopotamia. Ang sinasabi ng mensahero, ang Babylon ay ang nasa west na, di ba? Ang Or yung sentro sa ng makabagong Babylon ay Oo. ang London. London ba o New York? Di ba sabi ng mensahero, London? Kasi yun daw ang yung London Bridge Oo. is Yan falling yung down. Oo, yan yung sa Babylon. Pero ang military ay ang sa economic kasi yan Oo. Economic ang London, military ang Washington, tapos ang Vatican. Ang religious. Religion, Vatican. Nasa English kasi ko.
So, mula sa verse 2, ito yung mula sa ano, Messiah. Ito salita ng Messiah. Oo. Sabi niya, verse 3, aking inutusan ang mga inihanda ko para sa laban. Oh, Messiah ba to? Hmm. So, capital dapat yung ko. Oo. Oo. Siya nagsasalita dito. Tingnan Oo, mo. oo. Tinawag ko ang aking mga mandirigma upang isakatuparan ng aking galit, mga nagagalak sa aking katuwiran. So, yung mga yung mga righteous, ang kanyang mandirigma. So, hindi sinabi talaga nakawal, talagang mandirigma, mga righteous. Pakinggan, isang ingay sa mga bundok tulad ng isang malaking pulutong. Maaring ingay sa isang sa mga government, no? Pakinggan, isang kaguluhan sa mga kaharian, tulad ng mga bansang nagmarcha ng magkakasama. So magkakaroon unity. Hmm. Isang si Yahawa na alhayam ay nagtitipon ng isang hukbo para sa digmaan. Tulad ng sabi naman sa Hero, mag-unite ang mga Shemite. Hmm. Oo. Verse 5, sila ay nagmumula sa malalayong lupain, mula sa mga dulo ng mundo. O mga dulo, ano yung mga dulo ng mundo? Fear, yan, yung China, Japan, Russia, di ba? Mga yan, border yan eh. Sentro yung Ophir eh. Oo. Si Yahawa at ang mga sandata ng kanyang galit upang gibain ang kaharian ng Babylon. So, ang anong dito is digmaan. Pero, hindi lang kasi hindi lang kasi ngayon military, di ba? May economic, may yung mga doktrina, di ba? Na yung truth ang isa pa at saka Torah, katotohanan, Torah, at saka yung historical. Nagigising na ang mga yung Africa nga, gising na, di ba? Ewan ko, offer na lang tulog pa. Okay. Sa mga madali pa rin mauto, no? Titigas kasi Verse ng 6, ulo ng mga Operians. idolatry sa mga imahe, idolatry Oo. sa Western culture. Na idolize ang Western, ng Hollywood, yung mga yan. Way of life, kasuotan na lang, di ba? Hmm. Lahat ng product ng West. Okay, verse 6. Ang masasama ay tatangis sapagkat ang araw ni Yahawa ay malapit na. Darating ito tulad ng malawak na pagkawasak mula sa alahayam. Okay. Dahil dito, ang lahat ng kamay ay manghihina. Ang bawat puso ay matutunaw sa takot. Ito yung Great Tribulation, no? Oo. Manghihina, tapos lahat ng puso, bawat puso ay matutunaw sa takot. Siguro ito yung mga hindi, walang pananalig sa alahayam, no? Siyempre, sila Siyempre yung yung mga, sila lalo yung na yung, matatakot. lalo na yung malaking negosyo, yung malaki mawawala sa kanila. Sa tribulation, magpagkalugi yan. Verse 8, sasakupin sila ng matinding takot. Ang sakit at pagdurusa ang kakapit sa kanila. Mamimilipit sila tulad ng isang babaeng nanganganak. Masisindak sila sa isa't isa. Ang kanilang mga mukha ay naglalagablab. Paano kaya ito? Ano to? May sakit ba to? Mga naglalagablab ang mukha? Takot na takot. Hindi, sa matinding galit siguro. Di ba sabi magngangalit ang kanilang ngipin pagka nakita Ah, nila ang masisindak alahayam? sila sa isa't Oo. isa. So, ito yung mga nasa Babylon, ha? Hindi ito yung ha? Hmm. Okay. Mamimilipit. Parang zombie? Siguro mga di ba, mga homeless sa US. Basdan, ang araw ni Yahawa ay darating. Isang araw ng kalupitan na may galit at matinding puot. Upang gawing disyerto ang lupa,
at wasakin ang mga makasalanan sa loob nito. So gagawin ulit disyerto? Mukhang tribulation na yan ah. Oo, Oo kasi nga. pag ang tinutukoy dito yung ano tingnan mo, ayon dito sa ano, sa paglilinaw, Joel chapter 3 ang tinukoy ng mensahero, Oo. yung araw ng ano, ng kapighatian, yung Third World War na Oo, yung magdidilim pagbibili ang sa mga mga tribe ni bituin. Judah, di ba? Oo. Binenta. Upang disyerto ang lupa. Kasi actually yung ano, yung ang laking lugar na ng Paano hindi Germany. magiging disyerto yan kung tinamaan na ng mga ano, ng mga missile ang mga yan? Hindi, at saka yung ano, Wala sila nang din. matitira. Kasi minimiinan nila, kailangan nila ng fuel. Kasi malamig na bansa yun. Ang Germany, marami ng butas, maraming ano na, kasing laki ng Metro Manila. Malaki pa sa Metro Manila ang mga minahan nila ng coal. Isang butas pa lang yun. Kung madami yun. Kasi, kailangan nila ng ano, yun ang pinakamurang fuel para sa kanila. Coal fuel dun sa ano, sa Germany. Parang nagiging disyerto na yung mga dating magagandang lugar nila, magandang siyudad, porque naubos din ang mga ano, mga tao doon, tumanda na. So ano, ginawa nila minahan. Nakaraming tao na doon. So naging disyerto talaga. Ang mga bituin ng langit at ang kanilang mga constellation na hindi mag-iilaw. Ano to, mga Starlink pa to? Ang araw ay magdidilim at ang buwan ay hindi magbibigay ng liwanag. Yan na nga yung pagsiklab ng Third World War, 'di ba? Oo, dahil sa usok. Oo. Oo. Okay, verse 11. Parurusahan ko ang mga kaharian ng mga Gentile at ang kanilang mga kaalyado dahil sa kanilang mga kasalanan. Paano yan? Yung Japan, yung South Korea, kaalyado yan ng mga Gentile. Nakipag-alyado sila sa ano Paano tayo? kasama tayo diyan kasi Cambodia. pinaligiran na tayo ng ano. Kaya Wawakasan. wala na daw saysay yung pag-celebrate natin ng ano, ng Independence Day. Kasi muli na naman tayong nasakop ng ano, ng mga Western. Hindi naman tayo naging totally free ever since, di ba? Oo, ever since Nag-transfer hindi na naman tayo naging free. Spain to Dahil America. ang mga batas natin ay ano pa rin, ah, galing sa West, galing sa Amerika. Black law, no? Hanggang ngayon, ang batas natin, Bakit nila sinasabing independence? Independent na tayo. Si Hindi pa Aguinaldo lang naman. naman nagsabi nun si Aguinaldo, which is tuta din niya ng mga Amerikano. Ay ba? Sabi dito, wawakasan ko ang kayabangan ng mga mapagmataas at ipapahiya ang pagpapalalo ng Imperyong Babylon. O ang kayabangan, no? Wawakasan niya. Actually ngayon nagaganap na, di ba? Papahiya sila sa sa kanilang sa Iran. Ilang beses. Pero as usual, ano pa rin, mga artista pa rin. Pakitang ano pa rin, gilas. At ipapahiya ang pagpapalalo ng Imperyong Babylon. No? Yun. Papahiya. So, verse 12, gagawin ko silang mga kakaunti kaysa purong ginto. Mas konti pa sila sa ginto. Mas bihira kaysa ginto ng Ophir. So talaga mauubos ang kanilang hindi totally mauubos pero kukonti sila. Ngayon pa lang 'di ba yung population decline sa kanila? Actually, nga sila ng immigration policy nila para lang magkaroon ng mga tao sa kanilang lugar eh. At pinipili nila yung mga bandang na pwede nila i-control.
yung mga poor countries talaga, no? Yeah, puro mga Muslim nga ang nasa London ngayon eh. Verse 13. Kaya't Meron ba talagang papangiti poor countries? pa Meron ba talagang poor countries? yung Meron ba talagang poor countries? poor countries. Meron ba talaga? Katulad ng mga Pakistani, mga Bangladesh. Pero kung ang London kasi, ang UK, kinukuha na din mga mga nas from the Muslim countries. Usually, ang Muslim countries, may hirap yan. Mga saka Hindi kaya Brazil. lang. Hindi kaya sinakop lang kasi. Kaya naging poor countries dahil Oo, yung mga nakokontrol, galing sa kanilang nakokontrol, dahil Africa, nakokontrol di ba? ng politician sa kanila. Oo, South So walang Africa, poor di ba? countries. Oo. Meron Actually, napakayaman ng Africa pero naghihirap ang mga meron yan. meron yung mga conquerors na hanggang ngayon sila pa rin. Oo. Sumakop sa Jerusalem, sila pa rin. Yung set of nga yan eh, di ba? Set ng kalaban. Kasi hawak nila ang US. Yan ang Babylon. Oo. Mga Then, verse 13. Kaya't papanginigin ko ang mga kalangitan at ang lupa ay yayanig mula sa kanyang kinalalagyan. Sa galit ni Yahawa ang alayam sa araw ng kanyang naglalagablab na puot. Ano yan, ang Mindanao. Isa yan doon. Oo. Oo, Kahit Wala eh. yung bundok diyan sa may Kanlaon, di ba? Ulit. At ang lupa ay yayanig mula sa kanyang kinalalagyan. Kaya nga, dapat Pupuot. siguro balikan siguro nila ang kanilang nakaraan bago sila maggawa ng mga hakbang. Sinong sinasabi mo, bro? Yan, sinasabi ni Isberg sa Mindanao, Oo. mga nag-pupush ng independence, hindi nga pwede. Marami nang nagtangka pero hindi naman talaga hindi naman talaga umusad. Di dapat balikan nila yung mga ginawa ng mga nagsimula niyang independence noon pa, mga 1960s, 70s. Ngayon, isipin nila kung bakit hindi nagtatagumpay. Dapat doon pa lang, alam na nila kung bakit. Mm-mm. Wala ka Wala na pa yata, terrorism na rinig pero yung nature ang no? Nature ang kumilos. wala pa yata nagre-realize sa kanila, bro. Kaya Nadamay nga tuloy po mga walang kamalay-malay. kailangan ma-realize nila yon. Sino ba Sana nga. nag-push? Bakit hindi hindi nagpo-prosper yon? Kung tutusin, ang titibay ng MNLF, MILF, BFF, ang dami ng pero nagkaroon ba ng independence sila? Meron naman, binigyan naman sila ng autonomous. Pero yung ihihiwalay mo yung Mindanao, Ang tingin ko dyan, bro, iba na mga kalaban mo. pinagkakaperahan nila. Kasi yung mga MNL, hindi naman yung kikilos kung walang nagpopondo sa kanila, di ba? So parang naglagay din ng trap ang kung sino man nagpopondo diyan. Naglag ng trap sa kanilang sarili. Hindi nila na mapapakilo siya hangga't hindi nila binabayaran. So, ngayon, naghihintayan. Siguro nag-bargain. Hindi, sis, Sa ganito yan eh. bargain, Di ba, bakit pumunta si
First Lady Imelda Marcos sa kay Gaddafi. Bakit sila nagpunta ng OPEC? Bakit nila kinausap si Saddam? Kasi nga para maputol yung funding. Ngayon, bakit nagkakaroon ng funding? Kasi nga nagre-request nga silang independent. So syempre dahil sa Muslim sila, so akala ng mga tawag nito, left behind sila. Paano ka magiging progreso sa isang lugar? Tayo ka ng eskwelahan, maglagay ka ng teacher, magtayo ka ng ospital, maglagay ka ng doktor, maglagay ka ng nurse, kinikidnap. Paano mo mai-implement yung progreso kung ganun ang nagiging nangyayari? Pero ngayon, Funded syempre, ng iba na. ISIS no? Oh. Amerika. Kaya nagpunta ang First Lady doon para yun nga maputol na yung ano na yun, yung funding na yun para ipaalam din na hindi ganun ang gobyerno sa kanila. Oh. At saka mahirap din pamanuan dahil magkakaiba nga magkakaiba nga ng trato. Kasi nga yung nasa Mindanao, yung kanilang kaisipan ipinunla yon ng mga ninuno nila para hindi nila makalimutan ang ginawa sa kanila ng mga Kristiyano. Mga Tama jihad. naman yon. No, tama naman yon. Kasi ang problema kasi, itong mga yung katulad ni Lakandula, ni Humabon. Si Humabon kasi ang unang-unang umupo ng nagpasakop At saka yung dito sa Manila si si Lakandula Siya yun, kaya nga nagalit sa kanya si Raha Sulaiman Inatake nga siya nun. So ibig sabihin, yung mga hari ng mga time na yon yumuko talaga sa Nagkaroon ng connivance, yumuko sa sa Spain. Espada. Nagkaroon ng Kristiyano. So pero tinalakay na natin kung bakit nangyari yon. Ngayon kung kung hindi ma-realize ng Mindanao na ipupush pa rin nila yung independence. Sana isipin nila bakit ano nangyayari na hanggang ngayon hindi pa yung binibigay sa kanila. Samantalang hindi naman na masyadong umuubra yung armas. 'Di ba? Hindi na masyadong umuubra yung armas ngayon pero hindi pa rin nagpupush kahit nag-pupush na yung mga leader nila. Dapat magkaroon sila ng realization ng na Hindi talaga yan ni Ala. hindi na tao ang kalaban nila. Mm. Kundi ang kalaban na nila ay ang itaas na kalaban na nila. Pinakalooban ni Ala. Hmm. Oo. Na yung ala nila ay dalawa dapat, alahayam. So, Iba naman hindi yung naman, kanilang iba nga, hindi nga, covenant. nabanggit lang. Napapag-usapan lang. So, kung hindi nila alam ang dahilan kung bakit neonite ang magkakalayong pulo, magkakahiwalay na pulo, hindi pala magkakahiwalay na pulo, at maintindihan nila kung bakit pinagkakaisa yun. Pero may mga tao naman tayo sa gobyerno na nakaka-realize sa ganon. So maraming usapan dyan. At saka nandiyan yung two witnesses na nag-a-advise din naman, Meron nagpapaalala. nga. Kaya lang, Meron ang nga, tanong, balikan sino niya. nakikinig? Tulad ko Meron nga nga. ako at si Cayetano ang inimbita nila, no? Hindi siya ang kinikilala ng China na Senate Magugulat ka President, di ba? Magugulat ka nga Si Balikan niyo Marcoleta. magugulat ka nga kasi nga balikan niyo yung pinail ng dati ng independence ng mga Bangsamoro nung panahon ni Noynoy. Magugulat ka kung sino ang bumangga Hmm. Yung kinamumuhian ng Chinese. mga tao, yung kinamumuhian ng mga tao ngayon, yun ang bumangga. Kaya hindi natuloy. Yun ang ba kinamumuhian ng mga tao ngayon?
Siya ang bumangga nun. Kaya naribisa yon. Sino ang kinamumuhian? Depende kasi sa kung anong faction ka eh. Siyempre yung Pangulo. Ah, Oo, siya ang talagang bumangga tuta na nun. siya. Tuta na Oo, talaga, no? siya ang bumangga nun. Kaya hindi Mm. natuloy yun. Kasi nung inintindi niya mabuti, yung Bangsamoro, ano yun eh, basta panahon ni Noynoy yun, nagsisik sila ng independence. Gusto nila magtayo ng sariling military. Mm-mm. Funded ng Malaysia ngayon. Balikan niyo yun. Magugulat kayo. Yung Pangulo, yung di pa Pangulo nun, yung senador pa siya nun. So, Binangga nakinig niya siya yun. sa payo ng kanyang Binangga. ano. Binangga niya yon para Oo. hindi matuloy ang independence na yun. Mantakin mo nakapaloob doon magkakaroon ka na, kung natuloy yun, magpupunta ka ng Mindanao, gagamitin mo yung passport mo. Passport. Oo. Ah, ah, yung Oo. binangga niya yun. Liliit Hindi ang alam ng kanyang mga ano, tao yun binangga. sasakupan. Oo. Kaya binibigyan ko pa rin siya ng benefit of the doubt. Nakinig pa Kaya rin nga, siya sa ano, no, advice ng ama. kaya Ano. dahil doon, kaya dahil doon hindi natuloy yun, naribisa yun. Tinanggal yung mga yun. Oh, mantakin mo magkakaroon ka ng sariling sandatahan mo. Oh, ang laki ng pinondo doon. Parang sabi, 70 billion ata. Sinong ano, Oh, sino yan ang nagpopondo? pinondo ng Malaysia. Ang lumabas Oh, na Malaysia. nagpapaging. Oh. Kasi nga, dahil nga doon sa Sabah, di ba? Yung claim ng Sabah. Mm. Andyan yun. Sa history naman yan Mababalikan niyo yan. Term ni Noynoy yun. Term niya yun. Senador pa siya noon. Binangga niya yun. Oh. Ano Kaya yun, kahit ano? pa paano, binibigyan ko pa Olympics? rin. Katatapos na ba ng Olympics mo o bago? Hindi, basta yung Malaysia, ano regarding yan na? sa Bangsamoro. Oo. Binangga nila yan. Tapos si Enrile kasama doon. Binangga nila yan. Pero ang nanguna dyan siya. Check niyo. Hindi talaga. Baka hindi pa siya masyadong lulong nun. O ganyan. Kasi may mga bukas din ng isip na nakapaling din sa kabila. Kaya dapat maging neutral tayo. Mm-mm. Kasi kung nag-i-encourage tayo na may makikinig at one-sided lang, siyempre, paano natin ma-encourage yung mga gustong makinig? Alam naman natin na yung iba paling sa kabila. O hindi Baka natin sino sila yung katulad. mas malaking ano, sino mas maraming maleta, no? No, no. Basta natin, neutrality Kaya na ba lang. yun? O, para hindi, neutrality na lang. Para Yung hindi tayo truth, yung papaling sa kanan o katotohanan kaliwa. talaga. Oh, yung katotohanan talaga. Kasi minsan pag Kaya nga, ano, dahil pag merong kinikilingan, nabubulag ka sa katotohanan, no? yes. Okay, verse 14 tayo. Tulad ng isang hayop na hinahanap ng mga ngaso, tulad ng mga tupa na walang pastol, babalik sila sa kanilang mga sariling bayan. Tatakas sila patungo sa kanilang tinubuang lupa. So, aalis din sila sa Africa. Di ba pinaalis din sila doon? Pero ang nag-worry ako ngayon kasi ginagawa nilang retirement, andong Philippines, retirement place. Kasi ano daw, mura dito, yung kanilang retirement pay doon, na taas sa inflation. Dito well off sila, di ba? Ako kaya marami sila nag-aasawa sila ng ano, at binibili yung mga lipain. Verse 15, ang sino mang mahuli ay tatagusan ng tabak. Lahat ng mahuli ay mamamatay sa espada. Okay. Verse 16, ang kanilang mga sanggol ay luluray-lurayin sa kanilang harapan. Ang kanilang mga bahay ay lilimasin at ang kanilang mga asawa ay pagsasamantalahan. Nangyayari ba ito? Di pa, no? Sanggol ay luluray-lurayin. Ngayon pa lang, niluluray-luray na ng ano, ng Pizzagate, no?
Masdan, babangon ako laban sa mga Midianite na hindi naghahanap ng pilak at walang kaligayahan sa ginto. Paano to? Hindi ano? Tingnan ko nga yung 17. Ah, paurong yung aking mouse, pasensya na. Anong chapter yan? 13? See, I will stir up against the Medes, who do not care for silver and have no delight in gold. Ang Midianite ba, walang hindi natutuwa sa ginto? Walang pakialam sa silver, sa pera? Ito ata yung mga nomads. Nomads ba ang mga Midianites? Ano to, ang mga Midianite ay di ba anak din ito ni anak ni Ketura kay Oo, Abraham? parang ito yung mga nomads. Kasi who do not care for silver and have no delight in gold. I will stir up against the Medes. Their bows will strike down the young men. They will have no mercy on infants, nor will they look with compassion on children. Di ba ang Midianites, ito yung bumili kay kay Joseph? Oo, mga Muslim yan eh. Na nagbenta sa ibinenta sa Egypt. Oo. Pero dito Muslim, dito kay Ishmael. Hindi Their ito kay vows. Ismael. Kay Kasi to? Ay, hindi. Ismaelite nga siya. Ishmaelite ba siya, Midian? Kay Ishmael ba yan? Hindi Or kay Kasi Ketura? Kay oo, Ketura sa to eh. pangalawang asawa to ni Pero Abraham. siguro, alam ko siya ang mga nomads. I will stir up again. Parang kulang ng word to. Ano yun? Sila ang pagagalitin niya o may magpapagalit kasi sa mga Midianite? Their vows will strike down. Para against sila ang kakalaban sa mga Ano sinasabi sa mo, Babylon? Sis Dalia? Anong sinasabi mo? May sinasabi ka. Yung kay Joseph, yung binenta ni Joseph ng mga kapatid niya, Midianite. sila ang bumili. Silang bumili. Tapos binenta niya sa Ishmaelite. Binenta sa Yung Ishmaelite ang nagdala sa Egypt. O baligtad. Ishmaelite muna bago yung balikan natin yung si Genesis yan eh. Babylon, the harlot kingdom, the pride and glory to Babylon is parang parang anong connection ng media dito sa Babylon? So verse 17, see, I will stir up against the Medes, the Medians. So, ibig sabihin, ang Pagagalitin Midian niya. ang gagamitin para pabagsakin ng Babylon. Hindi kasi dito sa Tagalog siya mismo ang makikipaglaban sa mga Midianite eh. Pero ang sabi sa English, ang context, may pagagalitin siya, nakakalaban sa Midianites. I will stir up siya mismo, siya din, ganun din. I will stir up against the Midian, who do not care. Tapos, their vows will strike down the young men. Young men of what? Of whom? Sino ang kanilang kalalabanin? Babylon? Medyo parang barok kasi ang pagkasulat, Babylon ang nilito ang kalaban nila Baka. Kasi ang dito, mas nababangon ako laban sa mga Midianite. Siya ang lalaban mismo sa Midianite. Parang walang context no? Kaya Anong babangon? Anong babangon para sa Midianites? Di ba tutulungan niya siguro ang Midianites? Oo nga eh. Hindi laban ba talaga?
Laban ba talaga sa Dapat Midianite? papabangunin. O, will stir up. Baka Kasi yung papabangun. bayan dyan, Baka papabangunin yan. na So, kakalabanin. I will stir up. Meron kayong ano dyan? Ibang NIVCs? Tingin nga sa Bible Gateway, yung verse 17. Pwede kasi I will stir up the Midianites against the Babylon. Di Oh, ba? diba? So, babangon Pwedeng siya, ganun eh. stir up niya yung Midianite sa galit para kalabanin lang Babylon. Yun na nga eh. Sana ganun. Pero ang nakalagay na, I will stir up against the Medes or Di ba Midianites. gumagamit naman siya ng mga tao? Kaya nga, kaya lang i-check muna natin kung ano ang Kahit ginagamit niya rin translation. yung mga tao, siya rin ang nagpaparusa sa mga yon. Oo. Kasi tama. Kasi who do not care for silver and have no delight in gold, hindi sila nababayaran. Hindi sila nasusuhulan. So, ang gagamitin niya, yung mga hindi nasusuhulan against sa Babylon. Kasi mahilig magsuhol ang Babylon, di ba? Siguro, I will stir up the Babylonians against the Medes. Baka ganon. Parang itong parang Gaza. Their bows will strike down the young men. They will have no mercy on infants. Nor will they look with compassion on children. Di ba ginawa nila to sa Gaza? Sis, ang Ng nakalagay Babylon. dito sa NIV, Isaiah 13:17 is a prophetic, yung GOD declares, He will stir up the Medes to attack and destroy the powerful city of Babylon. Yun! Mali ang nandito. Mm. Bakit may against the Medes? Tama. I will stir up the Medes oo. against. Ayun, Kaya nga. against the powerful City of Babylon. ano yan? Yan ang nakasulat talaga? See, I will stir up the Medes to Oo. attack and destroy the powerful city To of attack. Babylon. Yun, no? Isa. Ayun na nga. And destroy. Tingnan mo, sabi ko parang powerful. Walang walang konteksto eh. Tagal na lang city to attack and destroy the powerful Babylon. Meron yan, yung panahon ng Japan. Nung umusbong pa pwede lang din. ang Christianity. Nung umusbong pa lang ang Christianity sa Japan, wala silang tinira doon, inubos nila lahat yung pinatay nila lahat. Wala silang, kasi lumalaki na yung population ng mga Kristiyano doon. I will stir up against the powerful Babylon. The powerful city of Babylon. Ano yung powerful city dyan? Hindi Di ba kasi Vatican? ko. Vatican ang powerful city dyan eh. Walang Tagalin military natin. pero walang Kasi Pero ayun, tama ba to, Masdan? Babangon ako laban sa mga Midianite. Mali nga yan Hindi eh. laban. Oo. Hindi, kasi kulang yan. See, I will stir up the Babylon against the Medians who do not care. Oo. I will stir up the Babylon against the Med. Bakit Unahin balik natin yung Babylon against the Medes. Tapos, kasi ang description kasi is Medes who do not care for silver and have no delight in gold.
Tapos, Hindi kasi and sis, then, ang title kasi nito, A Prophecy Against Babylon. oo. So, Oh, yun na nga. the Alahayam is not against the Midianite, but he is against the Babylon. Oo, kaya lang kasi yung second line, who do not Gagamitin niya Oo, ang ang Babylon. ang Midianite para labanan ang Babylon. Alalahanin mo, ang Midianite, hindi yung mag-umpisa ng gera kasi wala silang power. Kaya dito, ang Babylon, nang-i-stir up niya. Ang ginawa ng ano sa mga, ano, di ba? Tapos kasi, yung second line, who do not care for silver and have no delight in gold, it describes Midianites. So, kailangan mahuli yung word na Midianites. Kailangan, see, I will stir up Babylon against the Medes, who do not care for silver and have no delight in gold. I will stir up Babylon again. Yun dapat. Huwag na yun I will Baliktad. stir up Babylon. Hindi ko na Oo, yan pagbalik ka maintindihan. rin. Hindi ko na yan Against the maintindihan. Medes. Bakit? Kasi nga sabi niya, babangon siya. And Mali stir nga up the Medes hindi, inayos against ko muna yung Babylon. English. Inayos ko muna yung English bago yung Tagalog. So, ito yung, see, I will stir up Babylon against the Medes. Kasi nakalagay, I will stir up against the Medes lang Nga, kanina. diba? Meron yung Tinanggal sabi yung, na, to destroy tinanggal yung word. the powerful city. Diba? Sa verse 18 naman yun. Ang Parang pinag-usapan ng verse 17. ayun nga, gigisingin ng ng Kanya ang Alahayam, Babylon. ang Ang Midianite Babylon. para mali. labanan ang Babylon. Hindi sis. Kaya nga inayos ko kasi tinanggal nila yung term na Babylon. Kasi ang original sa English, see, I will stir up against the Medes. Ano yung Tinanggal ano? nila Ano yung title? tinanggal Ano nila yung title kanina? Sa wait, binasa natin. wait, see, I will stir up against the Medes. Mali, tinanggal kasi na yung term na, see, I will stir up Babylon against the Medes. Tinanggal nila yung isang word na yun, Babylon. Tapos, who do not care for silver and have no delight in gold. Kasi it describes Medes. Hindi naman, it does not describe Babylon. Ang rule kasi, kung sino yung describe mo, dapat immediately, kasunod niya yung name na yon. Pagagalitin ko si Petra kay Pedro. Si Pedro na hindi, walang pakialam. Ang sinang walang pakialam si Pedro. So si Pedro dapat ang malapit dun sa description na na phrase na yon. So ganun ang ginawa ko. So I will stir up Babylon against the men. Kasi yung sa 18, their vows will strike down the young men. Ito na yun, yung Babylon na yon. Kasi itong it describes Babylon na Pero in verse nabasa kanina 18. ni Sis Dahlia na Oo. ganun. So ngayon, eh. ngayon yung Tagalog ang natin. Kasi ang Tagalog yan, AI lang ang Sigurado ka ba dyan? nag-translate Sinasabi ng Tagalog. So ngayon, yung Tagalog naman ang ayusin natin. Verse 17, according sa So, English, bago tayo Masdan. darating sa verse na yan na binasa, meron doon may title dyan. Ano ba yung nasabing title doon? Prophecy against Babylon. Yan. Oo, pero yung verse 17, it describes kung sino yung kakalabanin ng Babylon at may description doon ang Midianite na hindi naghahanap ng pilag at walang kaligayahan sa ginto. Hindi naman Babylon to, Midianite to, di ba? Kaya nga, So hindi ako dapat masdan. Ibabangon ko ang Babylon laban sa mga Midianite. I will Ibabangon. stir up against Ibabangon- against them, the ibabangon- Medes, who do not care ibabangon for ko silver. Ang Babylon. Ang Babylon laban sa mga Midianite. Ibabangon. Magulo. Magulo. Magulo sis, magulo. Na hindi, Kasi ang Masdan, pagkakaintindi ko, Ito yan against Babylon. gigisingin niya ang mga Midianite Yes. para No, labanan no. ang Babylon. Kasi ibabagsak niya ang Babylon na gaya ng Sodom at Gomorrah. Tingnan mo. Tama po, nandiyan sa ibaba. Babylon, ang kaharian ng mga patutot na pinakamaganda sa mga kaharian. Ang kayamanang ipinagmamalaki ng mga Babylonian at kanilang mga inapo ay ibabagsak ng alahayam tulad ng Sodom at Gomorrah. Okay. Tama. Oo. Nandiyan na nga pala kasunod. So, ang mangyari,
Masdan. Gigisingin niya Pababangunin ang ko. Midianite para labanan ang Babylon. Okay. I Masdan. will stir Hin- up. Oh, ah, ah, ibabangon ko. gigisingin ko ang Oh, gigisingin ko Midianite. ang mga Midianite Oo, laban sa tapos ang ilalagay natin, Ayan, Masdan. babangon. Tama Oh, yan, babangon Gigisingin ako. ko. Gigisingin ko. Gigisingin ko. Pwede na yun. Maganda nga Ko nakalagay yung babangon ako ang eh. mga Midianite na hindi naghahanap ng pilag at walang kaligayahan sa ginto, laban. O yun, comma. Buti na lang Laban nandiyan yung Masdan. babangon ako kung hindi sa Gigisingin magulo yan. ko ang mga mga Midianite Babylon. Laban sa Babylon. na hindi naghahanap ng pilak at walang kaligayahan sa ginto laban sa Babylon. Ayun. May karugtong yan. Period. Period. Tapos yung 18 na. Nasabay ng Midianite Ayun, yan na. para malaman ng mga nakikinig. Okay. Hmm. Okay, sige. Yung English naman ang ano ko. See, I will stir up Medes who do not care against the Babylon. The Medes. At comma. Okay, Masdan, gigisingin ko ang mga Midianite na hindi naghahanap ng pilak at walang kaligayahan sa ginto laban sa Comma. Babylon. Against the Ang Babylon. kanilang mga pana ay magpapabagsak sa mga kabataang lalaki. Wala silang awa sa mga sanggol, ni hindi nila titingnan ng may malasakit ang mga bata. Ito So yung 17 and 18, Babylon ang, ay ano, Midianite description niya ang, to sa Medes. oo. Tapos Ang 19, 18, Babylon na. ang 19, ito yung kanyang purpose. Babylon na. Oo, yung Ang Babylon. kanya subject. Oo, subject niya to. Ayan o, hindi na ito muli pang titirhan sa buong salinlahi. Wala na doong mga naglalakbay na magtatayo ng mga tolda. Wala na doong pastol na magpapahinga ng kanilang mga kawan. So tama, So, magiging magiging desolate yan. desolate na ang Babylon. So magiging ano din pala, no? Magiging mabagsik din ang Midianites sa Oo. Babylon, no? Dirigma din yan ng mga Ngayon, Midianite. Di ba sila ang unang nakalaban ni Moses? tapos, Papasok sila sa papunta sila sa Kanaan. So, sila ang nag-evict pala sa Babylon, sa sa Mesopotamia. ibig Pero sabihin, ito, sila ang kakasangkapanin ng alahayam para labanan ang Babylon. nasaan na sila ngayon? Mga Muslim to di ba? Oo. Sino ang mayor ng New York ngayon? Di ba Muslim din? Yes, sila yan. Oo, yan. Pati yung kaya London, nga, puro Muslim sila na. lang naman ang walang Walang hilig sa desire ginto. walang ginto, pilak, wala sila Oo. niyan. Walang Hindi sila pagnanais. Tsaka hindi sila nababribe. Hindi sila diyan. Oo. Basta wag mo sasaktan yung mga Iran. leader nila. Yung Iran, di ba? Muslim. At ibabagsak ng alam tulad ng Sodom at Gomorrah. Ito yun, tama. Yung Babylon ngayon is di ba? Parang na, yung dating Babylon, hindi na ito muli pang titirhan sa buong salinlahi. Wala na doong mga naglalakbay na magtatayo ng mga tolda. Wala na doong pastol na magpapahinga ng kanilang mga kawan. Magiging, siguro magiging virgin forest ulit ito. Pero yung nasa Mesopotamia, parang mga yun Ayan mga hayop sa disyerto ay maninirahan doon. So magiging forest, na siya. Oo. Ito side note lang. Ang kaya pala 'di ba na banggit ko bakit dito sila nagigera? Bakit yung yung Brazil, yung mga virgin yung mga Amazon rainforest hindi nila ginagalaw. Kasi yung Amazon rainforest pala
ang ilalim nun ay mga ano din, dating civilization. Napakalaki yung population na civilization na ngayon ay na-buried. So ngayon, ayaw siguro na na-expose na mali yung kanilang ano, yung mga theory of ano, 'di ba, ng ni Darwinian theory. So ayaw nilang ma-expose yung kanilang tinatagong mga ano ancient modern civilization. Kaya ano, ayaw nilang galawin ng ano rainforest yung ano sa South America. Kaya parang hindi na ginagalaw yung. So ano, nasa ano tayo? Parang ganyan, maganda din mangyayari sa ano, sa Babylon sa Mesopotamia, no? Mga magiging wild, mga forest. So, ganito din siguro mangyayari sa Rome. Malay natin, no? Ilang libong taon from now. Ang kanyang oras ay malapit na at ang kanyang mga araw ay hindi pa hahabain. So after ng reset, nung Great Flood, nawala yung ating mga historical ano. Pero ito, ang Torah, tatandaan pa niya ang mga ano nun. So itong Torah ngayon at yung ating present na nakapanahunan ang magiging lesson in history sa mga susunod na generation para hindi na nila ulitin ang mga pagkakamali nung past at saka yung present, no? Kasi ito naging palalo din ng ano ang Babylon kasi nabura ang history ng mga nagdaang civilization. Ang ganda pala ng ano ng translation sa New Living Translation nung verse 17. Look, Ano? I will stir up the Medes against Babylon. They cannot be Oo. tempted by silver or bribed with gold. Malinaw, di ba? Oh, see, I will stir up the Medes. Against against okay. Babylon. Oh, kaya who do not care for silver. Kasi pag nilagay natin against the Babylon dito, who do not care. Dapat they, another sentence yan. Sabi niya, they cannot be tempted by silver or bribed with gold. Malinaw yung translation ng New Sabagay, Living. kasi ito ang nauna. NLT. Sige, ilipat natin against the Babylon. Against Ilipat Babylon. natin. Pero another sentence na yon. Hindi, isang ano lang to eh. Akama lang. Okay, sige. Oo. Tapos sabi niya dito, look, I will stir up the Medes against Babylon. Isang sentence. See. Second sentence, Tapos, they cannot be tempted by silver or kaya bribed nga, with gold. so yung they cannot be. So yun another sentence. They. So, natin So they ito. cannot be tempted. Okay. Itataas natin to. Ganyan. Masdan, gigisingin ko ang mga Midianite laban sa Babylon. They who are not tempted. Tapos period. They who. Period. Meron ba kayong bagong in-invite? They who are not. Sila ay ilagay natin, they, who are not tempted. Yun ang nature nila. They who are not tempted by silver and have no delight in God. Ayan o. Masdan, gigisingin ko ang mga Midianite laban sa Babylon. Sila ay hindi naghahanap ng pilak at walang kaligayahan sa ginto. Magigising ko ang mga Midianite laban sa Babylon. Medyo Sila na hindi. Na-tempt, nasusuhulan ng pilak. Na hindi nasusuhulan.
Nasusuhulan. Nasusuhulan ng pilak. ng pila At walang kaligayahan sa at ginto. walang kaligayahan sa ginto. Okay? Okay, may sa mga kuwago ay titira at doon ang mga ligaw na kambing ay magtatalunan. Magtatalunan dito ano nga ba yung skip? Ah, maglulundagan. Maglulundagan. Okay, maglulundagan. Kasi pag tatalunan, Ano yan? Magtatalunan? Magtatalo o magtatalunan sa pader para lalabas? Paano? kaya nga, ang ginawa ko maglalulundagan lang. Para hindi naman kasi tumalo ng ano. The wild goats will leap about. So, ano lang, lundagan lang. Lundagan ba yun? May ibang Maglulundagan sa saya? hindi, ano ba yun, leap? Ano nga ba yung Tagalog? Maglulundagan. Hindi, pero pa. Parang nagsasaya sila dito, di ba? Oo. At doon ang mga ligaw na kambing ay maglulundagan. Ibig sabihin, Magluluksuhan. oh, papalitan Magluluksuhan natin siguro. ng Oo. luksuhan. Oo. Yun lang naman ginagawa nila, luksuhan, di ba? Marker na tayo sa 14. Oo. Ang haba nitong Meron ka bang Song of Moses dyan, sis? Wala nga eh. Marami ditong Song of Moses, kaya lang Babylonian, Diba? Babylonian Oo. Kaya dapat may composer. bago yung hindi corrupted. Oo. Yung hindi pa naawit. GOD ang gamit. Oo. Yung inano ni Elohim ang gamit eh. Song of Moses, Elohim. Ano mo nga yun ang search parameter mo. Elohim ang gamit nun eh. Grabe lakas ng kulog. Sa'yo ba yun? Dito. Wala sis. Hindi ko alam sis kung ito ba ay angkop. CDO Sweet Ham, made with 100% premium pork slices. Ham sarap every day. Hindi yan yung shinare na mesero. Parang tinake down na yan Hindi ko eh. alam. Wala. Sige. At ano na lang. Oh Lord, sovereign strong. Sabi sa iyo Huwag yan sis. Huwag na, masakit sa mata. Oo. Saka ano. Righteous and true.
Sige, yun na lang ano Everlasting natin. love na lang. Bro, mag-record ka na kasi. Yung everlasting love na lang. Ayun. Ano yun? Ano yon? Meron ba kayong masasuggest? May sinabi si bro. Anong kanta yun? Cool change. Forward ko po sa Ayan. I-forward si bro. Ano title? yan na sis. Pakinggan na natin yan. Pakinggan na lang natin ulit. Yung alin? Missionary siya, sis. Nasaan? Talakayan ba? Ano yung title, bro? Ano yung... Yan yung everlasting sis. Ayan, sa talakayan, sis. Okay. Salamat mga kapatid. Be blessed. Salamat po. Yes, dalawa. I'll sing for you, my King, as you are always here in my heart. Take my hand and lead me on your way. Everlasting to touch your dear you way on high in heaven and earth. You are the one who comes to reaching seas. No one can compare to you. Oh, Yahweh, King Messiah, worship, everlasting
Yada.